Ngayon pong umagang ito ay ang atin pong paksa ay ang awit chapter 39, ang kawalang saysay ng buhay. Pag-uusapan po natin ngayong umagang ito na sa pagbubulay-bulay po ng isang hari na walang iba kundi po si David. Maliwanag po na ito po ay awit ni David. More of his expressions ay kanya pong dinaan sa pag-awit. Ano ho? Kaya kanina po ay ine-express ko yung akin pong saloobin sa pamamagitan po ng pagnunubina. Ano ho? Kasi uso na po ngayon ang nubina kay Santa Maria. Ano ho? So, pero salamat sa Panginoon dahil tayo po ay yun ay biro lamang. Tayo po ay may sadya pong awit para sa Panginoon na hindi po natin kailangang gumaya sa kanila na umaawit na hindi naman naiintindihan. Ano po? So, isang awit na napakinig ko, nang si Judas ay nadapa, sabi ko'y buti nga. Ano? Okay. Parang ano yan, ugali katoliko dahil pagka nadapa sinasaming buti nga, pero tayo mananampalataya ay imbis na buti nga ay tayo naaawa, hindi ho buti nga, kasi yung buti nga parang tayo natutuwa pa na sila po ay napapasama, no? So ngayon pong umagang ito ay atin pong pagsalusaluhan ang mensahe ng Panginoon. Tayo muna po'y manalangin. Dakila naming Ama sa langit, o Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, Diyos na may lalang ng langit at ng lupa, o Panginoon, nagpapasalamat po kami sa muling araw na regalo mo sa amin. Kaya nga po ang tawag nito ay present. Kumbaga po sa regalo, Panginoon, it is a present, Panginoon. Ito po ay hindi lahat ng tao naranasan pang mabuhay ngayon pong March 30, Panginoon. Amen. Hindi po lahat ay inabot ng ganito pong araw. And we thank you for this wonderful blessing na maranasan po namin ang iyong kabutihan sa aming buhay. Amen. O Diyos, ngayon pong araw na ito, ay samahan niyo po kami sa amin pong meditation. Bigyan mo po kami ng unawa, bigyan niyo po kami ng biyaya mula po sa iyo pong mga salita. At patuloy naming makilala ka at the same time makilala namin ang aming mga sarili upang maging tama yung amin pong relasyon sa iyo. O Diyos, ikaw po ang magpala sa amin, samahan niyo po kami, ang buong church, ang bawat isa po nakasama po ng amin pong devotion na ito. Ito po'y aming samo at dalangin, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Okay. So, magandang umaga pong muli sa atin pong lahat. Ano po? So, sa mga member po na hindi makapag-join sa ating video call, tayo po'y naka-live po ngayon. Ano po? At ito po ay napapanood po sa buong mundo. Ano po? Ng lahat ng pipindot ng ating channel. Pero kung hindi naman, ay hindi tayo mapapanood. Ano ho? So, ngayon pong umaga pong ito, ay ating pag-usapan yung vanity of life. No? Alam nyo, ang buhay pala, ay madalas pala sa ating buhay, ay walang kabuluhan talaga yung ating buhay. Opo. At ipapakita po yan sa atin ng Panginoon, paano po natin masasabing ang ating buhay pala ay walang kabuluhan. So, una po na akin pong nakita po dito, na para masabi po nating walang kabuluhan ng ating buhay, tingnan po natin yung verse 1. Sabi dito, aking sinabi, ako'y mag-iingat sa aking mga lakad upang huwag akong magkasala ng aking dila. Aking iingatan ang aking dila ng paningkaw, samantalang ang masama ay nasa harap ko. Ako'y napipi ng pagtahimik, ako'y tumahimik pati sa mabuti, at ang aking kalungkutan ay lumubha. Mamaya may mapapansin tayo dyan. Ang aking puso ay mainit sa loob ko. Habang ako'y nagbubulay-bulay ay nag-alab ang apoy. Nang magkagayoy nagsalita ako ng aking dila. Panginoon, ipakilala mo sa akin ang aking wakas at ang sukat ng aking mga karawan, kung ano
ipakilala mo sa akin kung gaano kahina ako. Mga kapatid, kung mapapansin niyo po diyan, ay yung pananalita po ni David diyan, parang sinasabi po niya na iingatan niya yung kanyang sarili. Pero imbis na siya po gumaan ang loob, ay lalong lumubha. Parang ganito ho, sa ating mga sarili po, mga kapatid, hindi mo kayang sabihin sa iyong sarili na pag naandyan na yung kaaway mo, kaya mo maging mabait. Oo nga, pinipilit mo maging mabait, yung loob mo naman. Totoo po yan. Kaya nga po, mga kapatid, nagiging walang kabuluhan po ang buhay kapag ka po ang atin pong mga sarili po yung parang gumagawa sa ating mga sarili. No? One thing na natutunan ko po sa pag-attend ng prayer and fasting, walang kabuluhan ang lahat ng ginagawa natin without the presence of the Holy Spirit. No? Kung sa sarili lang natin, sabi nga po nung bata, simula ngayon magpapakabait na ako sa aking sarili. Abay, pagkatapos ng ilang segundo nakagawa na naman ng kawalang hiyaan no? Hindi natin kaya sa ating sarili. At minsan doon tayo nawawala ng kabuluhan. Yung pinipilit natin sa ating sarili, hindi naman natin kaya. Kaya nga po ang kakatuwa po kay David, kahit siya po ay a man of wisdom, near to the heart of God, ang taong malapit sa Diyos, sinasabi niya po ito sa atin para malaman po natin na huwag kang magtiwala sa iyong sarili, di mo yang kaya. No? Kaya nga po ang sabi ng Bible, sumpain ang taong nagtitiwala sa kanyang sarili at ginagawang bisig ang kanyang laman. Na ang ibig sabihin po ng mga kapatid, ang iyong lakas na ang ginagamit mo para ikaw ay gumawa ng katwiran. Ano po? Kaya nga po, mga kapatid, pag itong bagay na ito, lalo sa aming mga pastor, di namin naintindihan, ay pagka ang mga tao po ay gumawa ng kasalanan, pagka kami nagdisiplina, kaya may mga pastor na dumadating sa point na hindi na maganda yung dating. Kasi hindi nakakapagtimpi. Kaya, mga kapatid, nito lang po mga ilang araw po, sunod-sunod na mga problema po yung akin pong kinaharap. No, talagang parang yung mensahe po sa prayer and fasting ni Pastor John na kadadating pa lang nung isa, maya-maya, meron na namang isa. Oho, alam niya nung mga naandito Ako'y may kausap pang isa, ay meron na nag-iintay sa akin na kasunod. Oho, at sabi ko, blessing po ito. Bakit? Sapagkat, kaya nga ako ay inilagay dito ng Panginoon para ako'y gamitin niya to settle yung mga bagay na hindi kaya ng mga tao. Kaya nga po, mga kapatid, ito yung blessing. Paano ko aayusin yung buhay ng iba? Kung sa sarili ko po, hindi ko kayang ayusin ang sarili ko sa Panginoon. At pwede ko pong sabihin, mga kapatid, sa inyo po, kahit ako po'y matimpiing tao, without the grace of God, ay hindi ko po magagawa, ang mga bagay na ito. Ang pwede kong magawa po, ay pag ako'y, alam niyo yung nasukdol ka, pwede ka talagang, magkasala at sabihin na, ano ba namang buhay ito? Pero isang bagay po ang nakita ko, lahat ng mga ito ay pagpapala. Ito na yung sinasabi pong, kapag naroon ka na, doon mo lang maiintindihan ang salita ng Diyos. Na, yung halimbawa, inaway ka, gagantihan mo ng mabuti. Parang andaling gawin, pero parang lang. Pero pag naandun ka na, mahirap palang gawin. Bakit? Sa totoo na po, yung ating bibig, yung ating dila, ay kapag ito ay nagsimula na sa ating puso ang kasamaan, ang hirap ng pigilan ng ating nguso. Amen. Lagi itong may masasabing masama. Ito yung tinuturo sa atin ng Panginoon, mga kapatid, na sa ating sarili, wala talaga tayong magagawa. Yun ang sabi ng Panginoong Hesus. Siya yung puno ng ubas, tayo yung mga sanga.
ano po, wag nyo nang iibahin yung letter, ang samang pakinggan, ano ho, siya, tiya ang puno, tayo ang mga, okay. So, yung letter S kasi, nagiging kabululan po ng mga bata, kaya wag nyo pababasahin yung bata, ano ho, dahil, iba ang kararatingan po niyan, ano po, so, bagaman mamaya, meron tayo dyang mababasang, tanga, ano ho, hindi ho yan yung murang tanga, ano po, mamaya paliwanag ko po sa inyo. So, tingnan nyo po ang sabi. Alam nyo po, marami pala sa ating buhay na ginugol po natin sa ating mga sariling lakas. At dun po nagiging walang kabuluhan ang ating buhay. Ito po, hindi lamang po ito dun sa kaaway, ano po, nasilip ko din po dito mga kapatid, yung pong ang daming tao, sila po'y nagpapakahirap, sila po ay magpapakamatay para lang may makain. Sa paghahanap buhay, yung may marating sa buhay. Samantalang, tingnan nyo, ang sabi ng Panginoong Hesus dun sa Baynata, gusto mo ba ng buhay at buhay na walang hanggan? Ay, anong gagawin ko? Pagbili mo lahat ng kayamanan mo at sumunod ka sa akin. Aba, yun pala yung yun pala yung buhay sa harapan ng Diyos. Anong gusto ng maraming tao? Magkaroon ng maraming bagay. parang sabi nga po nung pastor doon sa prayer and fasting, minsan hindi naman talaga yung iba o yung pangangailangan ang nagpapahirap sa atin. Minsan tayo na rin ang nagpapahirap sa atin. Bakit? Yung hindi ka kontento sa mga bagay-bagay, pipilitin mong abutin yung hindi mo naman kayang abutin. Tama. Ni samantalang, I remember nung ako po ay bata pa, ang aking pong tatay ay driver po ng isang mayamang tao, at ako naman po ang taga-sambot nung mga sirang laruan po nung anak nung amo ng tatay ko. Basta sira na, hindi na nagana yung mga Batman na gumagalaw. Basta hindi na gumagalaw, binibigay na lang sa akin. Hindi ako na may tuwan-tuwa. Abigito, nakaranas po ako. Siyempre, mahirap lang. Ang aking laruan po, yung 2x2 po, na nilagyan lang po ng kitse, hila-hila ko po yun. Siyempre, bata pa naman ako noon. Huwag niyong isiping hanggang ngayon, ginagawa ko po yun. Ano po? So, nung bata po ako, yun ang aking kasiyahan. Abay, itong batang ito, itong aking kalaro, abay, nainggit, umiyak doon sa kanyang nanay at ang sabi ng kanyang nanay, ay, gusto ko yung laruan na yon. Samantalang ang kanyang laruan, yung mga tren, yung pong mga magagandang laruan. Ay din sabi ng nanay, anak, palit muna tayo ha, at naiyak lang ang aking anak. Ano ho? O di hila-hila nung bata yung aking laruan. Sabi ko, sige po, mas maganda naman ang ipinalit sa akin. Ang puntos ko lang po, minsan, hindi tayo masayahan sa kung ano yung meron tayo. Kaya lalo tayo ngayon nagiging walang kabuluhan. Oho, parang ganito lang po. Ito yung pangungusap sa akin ng Panginoon na talaga pong naging mensahe sa akin. Minsan, pag umorder po tayo ng pagkain, sabi nga ni Pastor June, nung nakita mo yung order ng iba, parang mas masarap yun. Dapat yun ang in-order ko eh. Nung pumunta ka dun sa magluluto, niluluto na ho eh, hindi na ho pwedeng palitan. Ay naka-order ka na. Sabi ko, nakarelate ako eh. Minsan, pagka ako'y umorder ng lomi, pag nakakita ng gisado, parang mas masarap yung gisado. Tapos pag umorder ka naman ng gisado, parang mas masarap yung lomi. Walang suutan ang tao. Ang tao po'y walang kasiyahan. Kapag ka pala, hindi ang Diyos ang iyong naging kasiyahan, dun ka nagiging walang kabuluhan. Grabe, po. Kaya tingnan nyo po, mga members, ilang beses po nating ginagawa na ang Panginoon inilalagay natin sa pinakang huli ng ating buhay. And we live in a vanity of life. Kapag ka pala ang Diyos sinuli natin, o yung akin pong example sa inyo, meron pong isang taong mayaman na simula po nung siya'y umidad ng 30 years old, nag-umpisa na po siyang maging masinop.
ipon ng ipon ng ipon ng ipon hanggang sa siya po yumaman. Well, hindi ko sinasabing wag na tayong mag-ipon. Maganda rin po yung nag-iipon. Pero bakit naging vanity? Sapagkat nung uminad po siya ng 60 years old, lahat ng kanyang inipon, ginagastos niya na ngayon para siya ay mabuhay. No? Para siya po ay ma-extend pa yung kanyang buhay, mga kapatid. Ganon katindi po noon. Vanity po ang tawag doon. Parang yung nag-abroad, 40 years ka sa abroad, nung umuwi ka, naka-wheelchair ka na, hindi mo na ngayon maulian yung bahay mo na mansyon. Ano ho? Kung hindi ka itulak ng iyong katulong, anong silbi? Kaya po pala ang sabi ng Panginoon, nawawalan po tayo ng kabuluhan. Kaya nga po mga kapatid, ang makakapagturo lang din pala po, noong sinabi ng Panginoong Yesus na huwag kayong mga balisa sa inyong pangangailangan, yung pong mga tao pong hindi po nababalisa sa panahon ng pangangailangan. Opo, mahirap magturo yung pastor na siya po mismo ay wala na sa gawain dahil po inuna niya yung pangangailangan. Opo, kaya nga po mga kapatid, if we want na ating pong buhay ay hindi maging walang kabuluhan, wag po nating gugulin ito sa hindi pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Opo. Kaya nga po, salamat sa Panginoon dahil ito na ang nakikita kong kayamanan sa buhay. Kaya nga po mga kapatid, minsan kami po mag-asawa, di kami may pinuntang isang lugar, tapos naiwan yung Bible, hindi namin makita. Hanapin namin yung Bible. At sasabihin ko sa aking asawa, ay siya hanapin, nasan yung ating Bible? Ay yun ang ating kayamanan ito ang ating kayamanan, which is, maraming tao, hindi po ito kayamanan. Para bagang sabihin na po natin yung totoo, ang Diyos ay kailangan lang nila pag sila'y nabibiribindi na at matitindi na yung problema nila sa buhay. Ni samantalang, yun palang ibig sabihin, the Lord is my shepherd, I shall not want. No? So, verse 4. Panginoon, ipakilala mo sa akin ang aking wakas at ang sukat ng aking mga kaarawan kung ano, ipakilala mo sa akin kung gaano ako kahina. Ngayon, gaano tayo kahina? Verse 5, narito, gaya ng mga dangkal. Alam niyo yung dangkal? Ito po yun talaga, dangkal. No. So, kung ikay unano, edi ganun lang ang yung dangkal. Kung ikaw na may kasing laki ni Brother Nano, edi malaki-laki ang yung dangkal. So, bakit? Sabi doon, gaya ng dangkal, ginawa mo ang aking mga kaarawan. Ano ibig sabihin? Ang buhay ng tao ay napakabilis. Sa totoo na po, si Tatay Felix noon, bata pa ito ngayon, matanda na. Pero salamat, malakas pa rin. No? Pero alam niyo po, gaano tayo kahina, napakaiksi ng ating buhay. At sabi dyan, at ang aking gulang ay tila wala sa harap mo. Gaano katanda ang Diyos para hindi tayo magtiwala? Tingnan niyo po, sabi ng Bible, ang isang 1,000 taon, isang araw lang sa Panginoon. Gano'ng katindi yun? Yung 1,000 taon, isang araw lang sa Panginoon. Samantalang tayo, hindi pa tayo aabot ng 100 years old. Mga members, gusto ko po magkaroon ng plataforma. Ang sino man po sa ating umidad po ng 120 years old, bibigyan ko ng 120,000. Ha? Okay. So yan po yung batas ko. Kung si Duterte may batas, ako may batas din. Ang sino mang miyembrong umabot ng 120 years old, bibigyan ko ng 120,000. Kaya galing-galingan ninyo. Lalagyan ng battery. Galing-galing Ano yung puntos ko mga kapatid? Magaling na makaabot tayo ng 100 years old. Amen. Magaling na. Yes. Ay kung tayo na may mabuhay nagtatain na nag-iihi na sa salwal. Sa totoo lang,
Ganon tayo kahina para hindi po magtiwala sa ating Panginoon. Tapos nakakalungkot pag araw ng linggo wala tayong panahon sa Kanya. Ganon katindi yun. Siya yung kalakasan. Siya po yung karunungan. Siya yung kabuluhan ng buhay. Ay pagka wala ka sa Panginoon, di walang kabuluhan ng buhay mo. Yun lang yun eh. Tingnan nyo, ang daming tao, puro trabaho. Marami akong kilala, puro trabaho. Tingnan mo hanggang ngayon, pangutang pa rin. Utang pa rin ang utang. Oh. Samantalang kami po dito ni Sister Margie, dumadating po ang pagpapala. Ano ho, bakit? Kahapon may nagbayad ng pautang na cellphone ni Joby. Sabi ko, amen, may mga gagastos na tayo. Talaga nga namang nakakatuwa ang Panginoon. Ano po? So, tingnan po natin. Joke lang mo yun ha. Baka isipin ninyo, ako'y gumagastos ang hindi akin. Ano ho? Okay. So, tingnan nyo po ang sabi po dito. Tunay na bawat tao sa kanyang mainam na kalagayan ay pawang walang kabuluhan. Anong ibig sabihin nito? Ang isip kasi ng mga tao sa kanyang pinakamainam na kalagayan, yung siya po ay nakahiga sa kwarta. Tapos, ang tao po ay tinitingala. Wow. Ang tao po ay malapit ng sambahin. Yan yung pinakamainam na kalagayan. Saan po ba natin makikita yung pinakamainam na kalagayan? Ito po'y naranasan po ni Solomon. Wala ika akong ipinagkait sa aking sarili. Yung kalayawan, yung sa pagtawag, gusto kong tumawa, ginagawa ko yan. Babae, 700 babae. May 300 kabit. Sa kayamanan, marami akong mga barko. Ang aking pintura sa bahay, ginto. Marami akong mga mansyon. Naranasan ko lahat ng yan. Pagdating sa karunungan, ay walang tatalo sa akin. Ako ang pinakamatalino. Mas matalino siya kay Miriam Defensor Santiago. At mas matalino kay President Marcos. Napakatalino na ni President Marcos. Pero, sa lahat ng mga bagay na ito, sinabi po ng mga ngaral na si Solomon, walang kabuluhan ng walang kabuluhan. Ang tanong ko, bakit kinuwento ng Biblia ang lahat ng pinagagawa ni Solomon, wala namang kabuluhan? Para wag na nating hangarin, para wag naman tayong maging walang kabuluhan. Kasi nga po, sabi nga po ni Solomon, Showtime, Itbulaga, meron akong sariling Itbulaga at Showtime. Yung mga singer ko, yung mga Arnel Pineda na yan, sina Celine Dion na yan, meron akong sariling ganyan, nanganak na nga ng mga singer din. At itong mga ito ay alaga ko. Hindi ito isang network. Ito'y nakatira lang sa aking mansyon. Itong aking entertainment. Ganun niya pinuno ang kanyang sarili. At alam nyo, hindi pa lahat nasabi ko sa kanyang naranasan. Yung pinakamainam na kalagayan ng tao, walang kabuluhan. Pero ito naman, sa pinakang masamang kalagayan ng Panginoong Hesus, yun pala ang pinakamakabuluhan. Na ano po? Na siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang ating mga kasalanan. Ilan sa atin ang gustong mahirapan? Sabi nga po namin sa prayer and fasting, bigang prayer and fasting, ipinag-iimbita namin tuwing Tuesday. Kahit mga pastor nahihirapang sumama every Tuesday. Mga kapatid, aminin na po natin, totoo naman po talaga, may mga taong kaya laang pupunta dahil may mapapakinabang. Pagka nag-imbita ka ng lamunan, maraming pupunta. Pero pag nag-imbita ka ng patayan, ano yung patayan? Gutom na gutom ka na nga. Pero doon na susubok yung buhay na may kabuluhan. Alam niyo kung bakit ganito ako ngayon magsalita? Ito'y bunga na rin po nung pagdalo ko lagi ng prayer and fasting. Nawawala yung sarili ko. Hindi ako nawawala sa sarili ha. Nawawala yung sarili kong pagnanasa sa buhay ko. Kaya pag tinitingnan ko yung bahay ko,
Ay kung ako'y mamamatay pong ganyan ng bahay ko, hindi ko sasabihin kawawa naman ako. Ay bakit? Ang kawawa po, yung mayaman na namatay na wala sa Panginoon. Amen. Pero yung ako'y namatay, na naging pagpapala yung buhay ko, sa totoo lang po, kapag tinitingnan ko yung aming bahay, itong nasasabi ko, mas mapalad pa kami dun sa iba. Amen. Ay bakit? Yung iba'y tiis na sa init, kahit ang aming bahay po'y trapalang bubong, naka-aircon kami. Oh. Amen. Ay, sulong. Ay, subukan nyo tumira sa aming bahay. Ano? Ay, baka sabihin nyo, palit na lang tayo. Okay, talaga paglalabas kami, kabanas pala. Ano? Okay. So, yung iba kasi gusto malaki ang bahay. Ganito lang ang prinsipyo niyan. Gusto malaki ang bahay. Nung inerkunan mo, malaki ding aircon ang kailangan mo. O pero kung maliit ang iyong bahay, lagyan mo ng maliit na aircon, aba, ay malamig din eh. O, di, wisdom. Ano ho? Wisdom po. Ito ang wisdom. Di pastor kayo nag-aaksaya. Kesa ako'y mag-aircon sa hospital, ay diyan na lang mag-aircon. Bakit? Marami humahe-stroke sa tindi ng init ngayon. Ito po. Minsan, totoo po, yung hanap buhay, hanap patay na yan ngayon. Bakit? Maraming tao, mamamatay po dahil sa paghahanap buhay. Amen. Ano yan? Ang turo ng Panginoon sabi ng Panginoon, kung ikay may pagkain, may pananamit, masisiyahan ka na doon. Hindi mo na ito kailangan gawin ng araw ang gabi at gabi ang araw. Kaya, alam niyo, sabi ng Ecclesiastes, ang tulog ng manggagawang tao'y mas mahimbing kaysa dun sa tao pong mayaman. Bakit? Sapagkat sa karamihan ng kanyang kayamanan na hindi siya magkatulog. Samantalang yung nag-labor maghapon, pagod na yan, tutulog, papahinga, bukas gigising uli ng umaga. Na ano? Totoo po ito. Yung taong wala, tinuturuan ng Panginoon ng contentment. Pero pansinin po natin, kapag dumadami ang ating blessing at medyo nababawasan, parang nalulungkot tayo. Itong aking pera, ganito kakapal. Ngayon ganito na lang. So, talang yung walang gayon, hindi ko nakakaranas ng ganon. Nakaka-relate po ba kayo? Doon sa mga hindi pa nagkakapera ng gayon, hindi kayo makaka-relate. Ang bihira. Pero salamat sa Panginoon. Ano po? Ito po. Meron po talagang gustong magbigay sa akin ng kotse, pero hindi ko pa ho pinupuntahan hanggang ngayon. Ay bakit? Wala naman akong ipagpapagawa pa pong nun Ano ho? Napagka daw po ipinreno, tumatalsik yung gulong. Ano ho? So, sulong. Ay, inyo na. Pero, ayan yung isang araw, pagka meron ng budget ng pambili po ng brake fluid, atin nung pupuntahan. So, hindi ko pa itong kailangan yun. Ako'y masaya pa sa aming sirari. Ano ho? Totoo po, minsan tayo po ang gumagawa ng buhay natin. Tama ga po? Kahapon po, meron po akong kinakounsel. Ito lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Kayo mismo ang gagawa ng inyong kapalaran. Kung makikinig kayo sa akin, pagpapalain ang buhay nyo. Kung di kayo makikinig, susumpain ang buhay nyo. Bakit? Hindi ko payo yan. Yan ay payo ng Diyos. Amen. Magbasa ka ng Bible. Yes. Dahil ang Bible, hindi yan para lang sa baptist. Yan ay para sa lahat ng tao. Kaya nga ako'y naniniwala, meron pong mga tao po na kahit po Katoliko, pinagpapala material. Bakit? Nasunod din sila sa Panginoon. Meron nga akong kilala, Katoliko, nagtatites. Katoliko, nagdo-donate ng mga lupain sa simbahan. Kaya nakaka-challenge. Bakit? Sila hindi naman natuturuan ng Bible. Nakapagbasa lang minsan ng Bible, abay natuto. Samantalang maraming baptist, linggo-linggo mo nang tinuruan, wala pa rin. Ay hindi problema yung itinuturo. Ang problema doon, yung pagtakwil ng tao sa salita ng Diyos. Mga kapatid, pag tinakwil mo ang salita ng Diyos, si Jesus mismo tinatakwil mo. Kaya nga po mga kapatid, yung mga member na hindi dumadalo maghapon, hindi naman si pastor tinatakwil nyo, Diyos mismo. Amen. Yung umaga laang sa Panginoon, pero sa paghanap buhay, araw at gabi paghahanap buhay. Kapatid, maliwanag na mensahe, mukha ka talagang pera. Masaktan ka na, pero totoo yun.
Pero sasabihin ko sa iyo, dahil sa gusto mo ng pera, lalong lalayo sa iyo. And I can prove you that. Pag inuna mo ang Panginoon, hahabulin ka ng pagpapala. Pero pag inuna mo ang dyablo, lahat ng bagay aalisin sa iyo. Yung gusto mo maraming asawa, lalo ka mauubusan ng asawa. Ubus na. Mga kapatid, yung pong atin pong buhay, minsan nagiging walang kabuluhan. Verse 6, tunay na bawat tao'y lumalakad sa walang kabuluhang lilim. Bakit sinabi ni Solomon, ni David, na lahat ng tao lumalakad sa walang kabuluhan? Alam nyo, nung hindi natin kilala si Kristo, wala naman tayong ginagawang katwiran. Puro walang kabuluhan. Napayag po ba kayo doon? At tingnan nyo, para sa lahat, nung kayo Katoliko pa at wala pa kayo sa Panginoon, para saan lahat ang ginagawa ninyo? Di ba kayo para sa sarili? Tanong, may kabuluhan ba yon? Oh, nung in-interview po yung mga business tycoon, yung mga taong mayayaman, kagaya po ni Atong Ang. Tama ba yon? Atong Ang. Si Ramon Ang. Ano ho? Sabi niya, siya daw po mayaman. Pero hindi daw mahalata sa kanyang mga anak na sila ay mayaman. Dahil siya daw po ay walang pera. Katindi nito. Mayaman ay walang pera. Bakit? Sapagkat hindi daw po siya humahawak ng pera. Kundi kasi siya nagkapera, inilalaan niya sa negosyo. Ganun po siya kautak pagdating po sa pera. Pero mga kapatid, life is not about money and material things. Life is about God. Bakit? Hindi kasi lahat ng pera masaya. Lahat ng may pera ay masaya. Yun ang ibig sabihin. Amen. Yung walang pera, masaya. Yung may pera, malungkot. Ay, di doon ka na sa walang pera. Bakit? Ay, kaya mo gusto magkaroon ng pera, gusto mo sumaya eh. Tama ga po? Sino dito, kaya gusto mo magkaroon ng maraming pera, gusto mo maging malungkot? Pag ako may 1 milyon na, siguro lulungkot na ako. Sinong niloko mo? Iniisip mo palang magkaroon ng 1 milyon eh, iba na ang saya mo eh. Ay, talaga naman. Yung ikimakakita laang nang lilibuhin sa kalsada at walang ID eh, masaya ka na. Walang ID. Ay, alam mang ipagtanong mo, ay lahat ng tao iaangkinin yan. Kanino itong 1,000? Ano ho? Ay, lahat yan ay kanila. Ay, bakit? Nung ako'y nagpe-Facebook pa na-prove ng experiment yung nagtaong grasa, nilagay niya yung plastic na kulay itim ng plastic ng basura na may lamang pera, inilagay dun sa gilid. Nung binuklat na nung taong grasa yung mga pera, sabi, uy, pera! Ay, naandun lang sa ilalim ng lamesa, hindi nakikita ng mga tao. Sabi, huy, amin yan! Anong amin yan? Ay, nakakamera. Ibig sabihin, kahit hindi pala iyo, pwede mong angkinin. Basta pera. Pero sabihin mo, may tae dito. Ay, hindi amin yan. Pero, tae niya yun. Tingnan niya yan. Ang ugali ng tao, talagang walang kwenta, walang kabuluhan. Ano ha? Sa mga batid, then yun sabi, at ngayon, Panginoon, ano pa ang aking hinihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Pambihira. E di nakita niya sa kanyang sarili, wala siyang kabuluhan. Nagpakabait, nagpakabuti, wala pa rin siyang kabuluhan. Sabi nga po lahat na ng mabuti ginawa ko, wala pa rin akong kabuluhan. Parang yung kapatid ng prodigal son. Ay kung ginagawa mo yan para sa iyong sarili, hindi nyo man lang ako pinagkatay ng kahit maliit na kambing, wala yung kabuluhan. Bakit? Ang may kabuluhan, yung maging masaya ka sa Panginoon. Yung pala yung ibig sabihin po sa Timoteo na inaakala nila na ang paglapit sa Diyos ay paraan ng pakinabang. Wala pala yung kabuluhan. Yung, ay magbabaptis ako kasi pinagpapala ang mga nagbabaptis. Wala pala yung kabuluhan. Anong sabi ng Panginoon? Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan. Anong ibig sabihin ng kabanalan na may kasiyahan? Ito po yon mga kapatid. Tayo gawing nasisiyahan sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil kung narito ka laang,
at ang habol mo'y blessing, material blessing, wala kang kabuluhan. Naintindihan niyo po? Amen. Pero, kung narito ka, ang sarap ganang salita ng Diyos. Yes. Salamat sa Panginoon dahil ngayon natututunan ko yung mga prinsipyo ng Diyos. Yun pala yung may kabuluhan. Hindi yung ako'y simba kay simba. Lagi din namang hawot ang aming ulam. Ayoko na. Ay siya. Ay, mali ang napuntahan mo. Pumunta ka doon sa, sa hall at ikaw ay magsumiti ng lahat ng papel sa patay, sa garne, sa sakit. Kahit wala kang sakit, magpasa ka ng tungkol sa sakit, magparekto ka ng iyong medical certificate para makakuha ka ng pera kay Governor Mandanas. Ay dahil ang tunay na pagpapala, spiritual. Ay mali ang iyong napuntahan. Ay minsan kasi may mga tao na kung kailan ako naging baptist, lalo kung nawalan ng pera, sadya kang mawawalan. Bakit? Magbibigay ka sa Panginoon At tinitesting ng Panginoon, anong mas mahalaga? Iyong salita ko o yung pangangailangan mo? Minsan, susubukin tayo doon ng Panginoon. Yes. Mga members, nakikinig ba tayo? At alam nyo, paano ka magtuturo sa iba na makontento kung ikaw mismo hindi rin pala kontento? Amen? Amen. Kaya pala, blessing, ang inyo pong pastor, ganito lang ang buhay. Because I will be a blessing to others. Sabi ko nga sa inyo, si Sister Micah na atin pong half member dito, half member ng Faith Baptist Church ng Nueva Ecija, at half member dito, yung kanyang puso, yung kalahati na andito. Amen. At naandoon sa kabilang church. You know what? Ang sabi niya, Mars, pagka ako'y nagkabahay dyan sa Batangas, gusto ko gayaan din laang. Samantalang may bahay sila sa Camellia. Hello? May bahay sila sa Camellia. Bakit? Yung mga taong nakakarating dun sa spirituality, dun mo lang talaga masasabi na ang buhay nga pala wala sa ganda ng bahay. Ang buhay pala wala sa dami ng pera mo. Ang buhay pala yung nasusunod mo ang Panginoon. Yun ang kabuluhan ng buhay. At itong malupit, lahat ng mga taong nag-ipon ng kayamanan, sabi ng Panginoon, magsihagulhul kayo ngayon na iniibig ang kayamanang material kaysa sa kayamanang espiritual, sapagkat yan din ang magiging ebidensya ng paghatol sa inyo ng Panginoon. Kaya wag na po kayong gagaya po doon sa kwento po na nung ang pastor po'y nagturo po ng giving, about cheerful giving, maitayo ang simbahan ng Panginoon, abay umalis. At ang sabi, ako lang naman ang mayaman dito, ako lang ang may hardware dito, sino ang pinakikinggan ni pastor? Di ako. Hindi naman ganun ang pastor. Amen? Kung magbigay ka ng 1 kilong pako, kung may hardware ka, hindi sasabihin ng pastor na 1 kilo. Magiging masama naman ang pastor noon pagkagayon. Abay umalis. Ito ang maganda, nasunog ang hardware. Huwag mong ipagadadamot yung mga bagay na yan. Bakit? Sa Diyos yan Kaya mga kapatid, pag sa Panginoon, usapin sa Panginoon. Ako'y pwedeng magpatotoo sa inyo. Amin na po, ibibigay pa namin sa iba. Pero alam nyo, pag ginawa namin yan, mas masaya ang aming puso. Kaysa po doon sa nasa amin nga na hindi naman nanununtok. Alam nyo, habang binubulay ko ito, alam nyo yung mga failure natin, suntok yun ng Panginoon. Amen? Amen. Kasi ang isip natin sa suntok, yung parang suntok ni Pacquiao. Ang ibig sabihin po noon, para po tayo yung pinangihina, para po tayo mawala ng lakas sa ating sarili. Amen. Upang pagka tayo po ay, alam nyo sa boxing, ang gusto ng Panginoon, itaas natin yung puting panyo o puting bimpo. Sa mga hindi po alam ang boxing, sino po ang maghahagis po ng bimpo? Yung coach. Amen po? Hindi ho yung nagboboxing. Pag inihagis na po yung ibig sabihin po, tama na. Talo na kami. Mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, kaya niya tayo gustong panghinain, ang gusto niya, yung puting panyo
maihagis niya. Ano po? Para ipagtanggol tayo ng Panginoon. Amen. Kasi hanggat kaya mo pa, hindi ihagis ng coach yung yung pong bimpo. Pero pag hindi mo na kaya, alam yun ng coach. Ano ho? Ihahagis niya na yon. Bakit? Kesa mamatay ka. Wag mong labanan yung kaaway mo na hindi mo talaga kaya. Ano ho? Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon, marami na pong beses na inihahagis ng Panginoon sa buhay ko yung bimpo. And I say to the Lord, Lord, di ko na po ito kaya. Ikaw na po ang bahala. No? So, tuloy natin. Pagka sa pamamagitan ng mga parusa dahil sa kasamaan ay iyong sinasaway ang tao. Tingnan niyo po yan. Kaya pala may mga nangyayaring masama sa ating buhay, yun ay suntok ng Panginoon. Iyong sinisira ang kanyang kagandahan na parang pagsira ng tanga. Yung akala nating maganda sa atin. Nung sinabi po ni Pastor Rusty, sabi niya, parang nakikita ko isang araw si Pastor Melmark magkakaroon ng malaking gawain sa tabang. Sabi ko, Panginoon, maawa ka sa akin. Maawa ka sa akin. Bakit po? Bakit? Dahil natutunan ko sa aking buhay, kahit anong puri ang gawin sa iyo, wag na wag mong tatanggapin. Ano ho? Bakit? Dahil minsan doon katitirahin ng kaaway. Lord, anumang kapurihan, hindi para sa akin. Ito'y para sa iyo. Ano? Kaya sabi po ni Pastor Rusty, wag lang ang maglalaki ang ulo ni Pastor Melmark at baka yung kanyang kalibre ay mag-backfire sa kanya pumutok. Sabi ni Pastor Rusty, ano? Ako'y sa totoo lang po, I am doing my best to serve my God. No po. But one thing I know, kung ako man ay kanya pong itaas, hindi ko pwedeng agawin yung glory. Ito'y laging sa Panginoon. Amen. Alam niyo kung ano man ang pwede kong agawin, Panginoon, lahat ng kakulangan akin, lahat ng kasalanan akin, lahat ng pagkukulang akin, wala pong maganda o mabuti sa akin. Ano, ang gift ko lang naman po talaga, magaling ako mag-joke. Ano ho? At sa biyaya po ng Panginoon, mga kapatid, kung ano man yung talent ko, pinapagamit ko sa Panginoon. Verse 12, iyong dinggin ang aking dalangin, O Panginoon, at pakinggan mo ang aking daing. Huwag kang tumahimik sa aking mga luha, sapagkat ako'y taga-ibang lupa na kasama mo. Nakikipamaya na gaya ng lahat na aking mga magulang. O tulungan mo ako upang ako'y magbawing lakas bago ako manaw at mawala. Mga kapatid, maraming pagkakataon sa ating buhay, ilulugmok tayo ng Panginoon. And you will know kapag nilulugmok ka ng Panginoon. Yan yung panahong hindi ka masaya. Yung panahong hinanap mo ang pera, lalong wala. Hinanap mo yung jowa, lalo kang walang jowa. At yun ay naranasan ko, na maghanap ng dalaga sa aking sarili, pero lalong nawala. Ganun katindi. Kahit pala yung, sabi nga kayo na, ay hindi pa rin pala kayo. At hindi na yun. At gamitin ko po example, meron po tayong member po, na ang kaso po niya, kaya po tinanggal ko sa membership, ay rebellion sa magulang. Hindi ho birong kasalanan yung rebelde sa magulang. Hindi ko ho ito-tolerate po yun. At sabi ko nga, mayroon nga mga Katoliko, hindi kayang gawin yun sa kanilang magulang. So, ito po ang akin pong ginawa, tinanggal ko siya sa membership. Umiyak naman po siya. At ngayon, maghapong nagpakalayaw at ang sabi niya, hindi na naman ako member, ay garni, magpapaka-luko na ako. Abay, nung nga po na bumalik sa akin, umiiyak, ito ang sabi niya sa akin, maganda naman, ang sabi niya sa akin. Bakit ka pumarni sa akin? Pastor, ko po, talaga po pala pagka malayo ka na sa Panginoon, wala po palang kwenta, wala pong tunay na kasiyahan. Sabi ko ba, nakakatuwa naman. Isang araw pa yun. Isang araw pa lang yun. Sabi ko nga abay,
Itong batang ito kung titingnan natin, parang hindi patunay ang kanyang pananampalataya. Pero bakit gayon? Siya bumalik sa akin at siya nagko-confess ng kanyang mga kasalanan. Ano ho? Kaya alam nyo, as I end, mga kapatid, minsan, yung inaakala nating hindi tunay, baka siya ang tunay. Amen. Tama. Samantalang may mga member, akala mo yung tunay, naglingkod ng lingkod. Nasa church lagi, pero tisod pala kay pastor. Ay nakoy, mag-ingat ka. Amen. Mag-ingat ka, ako'y walang ginagawang masama sa iyo. Sino ba yan? Ay hindi ho madali ang trabaho po ng pastor na ipanalangin ang member araw-araw. Amen. Yung alalahanin kayo sa prayer, tapos ang pastor pala inaalala ninyo lagi at isineshare nyo sa ibang tao na, oo nga, si pastor nga masamang ugali, siya man ang lalaki, siya man parang ugali. Alam nyo, pagkagayaan ay hindi ka talaga tunay. Yes. At sasabihin ko na po sa inyo, members, meron po talagang isang araw aalis sa atin dahil hindi sa atin. Opo. Ay anin ko, kung ako po ay dalawa ng asawa, umalis na talaga kayo sa church na ito. Pero yung minsan lang ako magkamali at di nyo na ako mapatawad, ay baka kayo po ay naliligaw pa ng landas. Maliwanag po yung ating memory verse. Ako'y nag-iinit na kasi naka-jacket po ako. Mga batid, siguraduhin natin meron tayong pananampalataya. Sapagkat napakahirap na wala po tayong pananampalataya. Kaya ngayon pong umagang ito, mga minamahal, sana po ang ating pong buhay ay hindi mawala ng kabuluhan. As I end po, may mga taong naglingkod sa Diyos, pero sabi ng Panginoon, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Members of this church, member ng Baptist, nagpabaptize, gustong sundin ang kalooban ng Panginoon. Isipin niyo po ito. Kung yun nga pong nagpalayas ng demonyo, naglingkod, gumawa ng maraming kapangyarihan, hindi tinanggap ng Panginoon, ay lalo na po pala tayo na walang ginagawa sa Panginoon. Naintindihan niyo ga po? Parang ganito po. Kung sa simbahan hindi ka makapunta, sa langit pa kaya? Napakasimpleng illustration po nun. Yun nga pong hindi palangit nakakapunta ng simbahan. Ay ganun katindi yung palangit na hindi makapunta ng simbahan. At nasaan? Nasa trabaho. Anong habol sa trabaho? So kayo na, bahalang mag-evaluate. Ano po? Ang pastor po, para lang po siyang doktor. Ikaw rin ang magpapagaling sa iyo. Tama ga po yun? Nagpa-check up. Kakalahating baga na. Sabi ng doktor, tigil mo na paninigarilyo mo. Ay pag uwi, tumitigim pa rin. Di, natuluyan. Ganun lang yung kasimple. Kaya mga batid, sana ang ating buhay magkaroon ng kabuluhan. Po, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami because you want that our life become a blessing. Hindi po maging vain, maging walang kwenta at walang kabuluhan. Panginoon, ano nga namang kwenta ng meron kami ng lahat na sa sarili namin ito'y kulang pa. Tunay po na maraming tao pag pinagpala kanya lang. Kaya Panginoon, doon kami nawawala ng kabuluhan. O Diyos, salamat nga po sa pagpapaalala muli sa iyong salita na kinakailangan po namin, Panginoon, na maunawaan kapag ka inari namin kami sa iyong harapan ay walang kabuluhan at walang kwenta, doon kami nagkakaroon ng kwenta. Baligtad, Panginoon, yung isip namin kaysa sa iyo. Kung iniisip namin, kasi mayaman kami, may kwenta kami. Hindi pala. Ang aming kwenta ay magmumula sa iyo. Yung mayaman po sa Bible, wala siyang kwenta dahil hindi niya kayang sumunod sa iyo. Pero yung mga taong wala't di wala sumusunod sa iyo, sila ang may kwenta. Katulad po nila Pedro, isang kahig, isang tuka po ang buhay nila. Mangingisda po si Pedro. Hindi po siya mayaman. Pero sa Bible,
parang mas naging mayaman pa siya sa ibang mga apostol. Dahil siya ang ginamit mo sa libu-libong kaluluwa sa gawaing paglilingkod sa pangangaral ng iyong mga salita. O Panginoong Diyos, pagpalain niyo po patuloy ang aming simbahan. Ikaw po ang mahayag, patuloy, at hindi po ang iyong lingkod, dahil ako po'y walang kabuluhan. Kaya ko pong sabihin, Panginoon, sa mga member, if you will not come with me, I am nothing. But because of your power and grace, pwede mo akong gamitin, Panginoon. Sa aking pagluhod, sa aking pong pananampalataya, pwede mong gamitin, Panginoon, ang katulad kong walang kabuluhan. Ikaw na po ang bahala, pagpalain niyo po kaming lahat. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.